At ang mukha di maaaya atin pong ibinibigay ng karangalan sa ating ginoong Sheikh Ustad Nur. Kayo na po ang mukha. Dapat ipakilala na po si Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala man la nabiyina ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandito naman tayo sa ating naseha tungkol sa pagpapaalalahan patungkol sa ating din. Alhamdulillah, napaunlakan natin na magbigay ng isang lecture ang ating mahal na kapatid na fresh na graduate galing sa Al-Ma'arif Institute o Asyari, MashaAllah. Si Bro Abraham Espinosa o si BJ kung kilala dito sa ating lugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pasalamatan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga pagkakataon na binigay sa atin. Dahil alhamdulillah, itong pagkakataon na ito hindi na gagawa ng ibang mga tao sa ibang lugar. Ay. Pero alhamdulillah, ay dito nabigyan tayo ng pagkakataon. Ito ay malaking kursa na binigay sa atin ng Allah, pagkakataon na kung saan itong pagsasama na ito, pagtitipon na ito, para sa kalulugod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay rin, kumbaga yung mga malaika nandyan din sa atin. MashaAllah, nagmamasid din sa atin, naghahanap sila ng mga ganitong pag-usap. At tandaan natin, nag-report sila sa Allah. Binabanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga pangalan ng mga alipin ng Allah na nandito sa ganitong pagtitipon. Kaya inshallah ay hindi ito isang maliit na bagay na gawain. Ito ay kalugod-lugod na gawain sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinag-uusapan natin ang ating tagapaglikha. Inshallah, hindi natin patagalin. Ibigay na natin ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid na si Bro Ibrahim o Abraham? Ibrahim. Sa pangalan kasi ron sa ano natin, sa nung pag-graduate nakita ko yung pangalan niya, Abraham, pero Ibrahim. Ibrahim, alam niyo naman sa atin, Ibrahim sa Islam. Alhamdulillah. Okay, kaya tapadal mustura ya Sheikh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una sa lahat, pinapasalamatan natin Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng biyaya ng pinagkaloob niya sa atin, sa habag at awa na ipinagkaloob niya sa atin araw-araw. At higit pa sa lahat doon, naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mapa sa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mga kapatid, tayo magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na binigyan niya tayo o pinangyari na magkaroon tayo ng mga barnamij o mga programa na ganito. At jazahumullahu khairan sa mga tao sa likod nito. At ako ay nagpapasalamat din sa mga tao na dumalo dito upang makinig ng mga talakayan, upang pag-usapan ang mga mahalagang bagay sa ating din. So mga kapatid, ngayong araw, ngayong umaga, nais ko pong magbahagi ng maiksing kaalaman o maiksing kaalaman patungkol sa ating relihiyon. At gusto kong pagtuunan ng pansin yung kahalagahan ng pag-uunawa sa ating relihiyon. Dahil katotohanan mga kapatid, hindi po sapat na tayo ay pinanganak na sa Islam o nagbalik Islam tayo lamang. Hindi po. Bagkus, ang ating pananampalataya, ang ating relihiyon ay kinakailangan na
kinakailangan ng malalim ng pag-unawa sa ating relihiyon upang magampanan natin ang ating layunin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating Panginoon. Nang may kababaang loob, pagsunod at pagkilala sa kanyang mga batas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit itong pagpapakahulugan, hindi ko nilikha ika ang mga engkanto o mga jin at ang mga tao, liban na lamang na kanila akong sambahin. Maintindihan natin dito mga kapatid, at ating mapapagtanto na ang pangunahing layunin natin dito sa mundong ito ay sumamba lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, paano natin masasamba ang Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin nalalaman, hindi natin nauunawaan ang ating relihiyon? Hindi po ba? Kaya't mahalaga sa bawat isa sa atin, mahalaga sa bawat Muslim na maunawaan niya ang kanyang relihiyon sa kung paano ito binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta, sa kanyang aklat sa Quran, sa kung paano ito naintindihan ng mga nauna sa atin, mga salafus salih. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang maglakbay upang maghanap ng kaalaman, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya ang daan patungo sa jannah ng madalian. Sinabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sino man ika ang ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang alipin ang kabutihan, ipapaintindi sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang relihiyon. Mga kapatid, ang kaalaman ay isang mahalagang susi patungo sa kaligtasan at tagumpay dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. At mga kapatid, ang kaalaman, ito ay ang magsisilbing susi upang mabuksan nito ang maraming kabutihan dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dahil kapag naunawaan natin ang kaalaman o naunawaan natin ang ating relihiyon, alam natin ang tama at mali. Naunawaan natin ang ating relihiyon, nakikita natin kung ano yung kasinungalingan at yung katotohanan, yung liwanag sa dilim. Kahit hindi tayo basta-basta naliligaw at nakakagawa ng mga maling gawain. Kahit mga kapatid, huwag nating ipagwalang bahala o isantabi yung ating relihiyon sa lahat ng bagay. Lagi nating isaisip na ang buhay natin dito sa mundong ito ay panandalian lamang at pansamantala lamang. At ang kaalaman na ating nakukuha, na ating nalalaman, ay magiging gabay sa atin dito sa mundong ito at lalong-lalong sa kabilang buhay. At upang mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo malihis ng landas. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalapit nitong pagpapakahulugan, o kayong mga naniniwala, pumasok kayo sa Islam ng buo, ng may kabuong pagsunod at huwag kayong sumunod sa mga yapak ni Shaitan. Katotohanan na siya ang inyong tunay na kalaban. Dito mga kapatid, hinihikayat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok sa Islam ng buo. Ibig sabihin, kailangan nating unawain ng bawat aspeto sa ating relihiyon at hindi tayo kukuha ng parte lamang. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy ng impyerno, na kung saan dito
ang panggatong ay ang mga tao at ang mga bato. Mga kapatid, bilang panghuli, ito ay paalala unang-una sa aking sarili at pagkatapos sa inyo na minamahal ko mga kapatid, na mayroon tayong responsibilidad na maghanap ng kaalaman, na magpatuloy sa paghahanap dito at magsumikap tayo na maunawaan natin ang ating relihiyon, ang ating din, upang maging matatag sa ating pananampalataya at maging halimbawa ng mga taong Muslim na sumusunod sa mga kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hanggang dito lamang po. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa insatikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah.